Yun, isang magandang umaga po sa ating lahat. Good morning. Ayan, gumiti naman po ang lahat. Minsan pagkaka tayo dito sa harapan, makakakikita, minsan talagang seryoso ang lahat, no? Pero God is really good in our lives. Sa lahat ng aspeto ng buhay natin, God is really good. Kaya palakpakan natin ang ating Panginoon. Amen. Isang karangalan muli po na makatayo dito sa inyong harapan upang ibahagi kung gaano kadakila at kabuti ang Panginoon sa buhay natin. Hindi man perfecto ang buhay natin, but God is really working in our lives. Especially sa atin na mga mananampalataya, He is working in us. Gusto ko pong simulan yung bago ako dumako sa sa message ng Panginoon this morning. I want to share a little bit of my testimony. How God works in my life. Maraming highlights sa buhay ko, pati ilan lang yung isi-share ko sa inyo kasi napakahaba po, baka kukulangin yung oras. First po, gusto ko ibahagi sa inyo nung namatay yung tatay ko. First, gusto kong ibahagi sa inyo kasi ngayon ko lang din na-realize how God works in my life. How God took over the circumstances in my life when I was in that situation. Naging breadwinner at a very young age. Sino may anak dito na 10 years old? Ayun. Yan po yung edad ko nung ako ay naging breadwinner. Sino pong edad na 30 or 31 years old dito? And that is the age of my father when he passed away. And yun po yung time how I took over the situation na nagiging padre de pamilya at a very young age. I was 10. Just imagine that. Hindi ko naisip, ngayon ko lang na-realize, pero wala naman akong takot na nararamdaman noon. At hindi ko rin isip kung ano kasi bata ka pa. Pero ngayon ko na-realize how God good is in my life. Good was in my life during that situation. 10 years old hanggang sa 16 years old, ako yung tumatayong padre de pamilya at naghahanap buhay for my family. During that time, gusto ko lang i-share ng very short. During that time, yung bigas, ginto sa akin yun. Every time na from that moment na laging pupunta sa nakikiani, nakiki-harvest, kasi yun yung hanap buhay na meron sa probinsya before. So yun yung time na talagang para makapagdala lang ng bigas sa hapag, sa may makakain. I work, I go school at the very young age, hanggang sa graduate ng high school. So puputulin ko po doon. Pero yung time po na yon, hindi ko pa man kilala ang Panginoon, pero nakita ko yung biyaya ng Panginoon. I was just attending DVPS during that time. Naririnig ko na ang salita ng Panginoon, pero hindi ko pa siya tinatanggap sa buhay ko. Kilala ko lang siya. So to make the story short, graduate ako ng college by God's grace. Then, i-jump up natin, kasi maraming story highlights sa buhay ko. Nung nandito na sa Canada, God really, from 2012 to 2018, nung college pa lang Christian na ako tinanggap ko ng Panginoon bilang sarili kong tagapagligtas. He is my Savior and Lord. And sobrang naging mainit during that time. Hanggang sa dumating sa Saudi Arabia, naging mainit talaga sa paglilingkod ng Panginoon. Pero nung dumating ako dito sa Canada, from 2012 to 2018, yun yung moment na lumayo ako sa Panginoon ng gusto. Lumayo ako sa Kanya. I've been living my life away from God with a lot of different kinds of bad things. Immoralities, sexual immoralities, homosexualities, active and LGBTs, name it. Alcohol, going to club, bar every night. And I was even dressed up like a woman. Everything, lahat yun, from 2012 to 2018, I've been in the wrong relationship, napakadami. Lahat yun, parang feeling ko, yun yung naging kaligayahan ko. Kasi all my life, I've been living na walang kapamilya. So parang nabulag ako sa mundo. Nung pagdating ko dito sa Canada, nakalimutan ko na ako ay isang Kristiyano. Lumayo ako at hindi ko na nakikita ang sarili ko na isang Christian during that time. And alam ko na yung banal na spirito ay talagang nagsusumiti siya doon. And ayaw na niyang
nasasaktan siya ng gusto. And ako, nag-i-enjoy sa old life ko before. So, to make the story short, maraming mga ganong pangyayari sa buhay, and I allow it. And I was even like, invited people to come to my place, and I come to them, sumama ako sa lahat-lahat, pinapakisamahan ko lahat-lahat. Hanggang sa nakilala dito sa Regina. Lahat, naging performer, kung ano-ano na lang. Kasi feeling ko, nag-i-enjoy naman ako during that time. Pero hindi ko namalayan na lumalayo na ako sa Panginoon. Through that scenes, sobrang lumayo ako ng gusto. And one day, before nangyari yung pinaka-turning point sa buhay ko, 2 months before, meron munang nangyari na crisis sa buhay ko na parang ayaw ko nang mabuhay. Hindi na ako masayang pumapasok sa trabaho. Hindi ko na nakikita sa sarili ko na bakit ganito, trabaho lang ako papadala sa Pilipinas, wala akong naiipon, walang kinikita, wala, puro trabaho, tapos pagod, walang nangyayari. Burnt out, and ang dami kong, parang gusto ko nang matapos na lang, gano'n. 2 months bago nangyari yung circumstances sa buhay ko. And to make the story short, dumating na nga yung time na I was accused and arrested. Alam ng lahat yon. And that moment, first day, second day, okay pa kasi walang nakakaalam pa. And first week, I was in the news. And all is shut down in my life. Everyone is calling me, everyone is coming to my place. Yung iba, nakikilosyoso lang, pero nakikichismis lang, nakikimamarites. Hindi mo alam kung sino yung totoong nandun, may nag-offer ng help. But most of the time, nandun lang nakikilosyoso para lang makita kung totoo yung nangyayari sa buhay ko. And okay lang yun, hindi minamatter siya. Pero God uses that circumstances in my life as a turning point para bumalik sa Panginoon. Ginamit niya ng Panginoon para maalis yung hindi ko kayang alisin sa buhay ko na mga tao na feeling ko nag-i-enjoy ako pero sa enjoyment lang naman nandun sila, pero sa situation na nasandak ako sa hindi mabuti, nawala na lahat. So, yung circumstances na yon, tinanggal para siyang nagiging eraser na tinanggal niya lahat ng mga balakid sa buhay ko bilang isang Kristiyano. So, maraming inayos ang Panginoon sa buhay ko. During that time, 2 weeks yung process ng trials. But God is really working in my life. Even though yung time na yon is napakaraming dumating, parang, sabi ko, Lord, bakit sabay-sabay? I was arrested. After 2 weeks, COVID, dumating yung COVID, naging pandemic, hindi ako makalabas, wala lahat. Tinanggalan ako ng trabaho, wala akong trabaho. Paano ako makapagpadala sa mama ko na may sakit? So Lord, sabi ko, bakit ngayon, ganito, sobra naman. Kung hindi disiplin mo ako, huwag sabay-sabay. And I realized that is God's way. You know what? How God works, how God very, very good in my life. He provided all my needs during those situations. Hindi ako nagkulang ng pera. Hindi ako nagkulang ng lahat ng kailangan ko. God provides, He uses all circumstances para mag-provide lahat ng pangailangan ko. And parang sinasabi niya, anak, itutuwid kita, pero ipoprovide ko rin naman pangailangan mo. Basta lang bumalik ka sa akin. Kasi lumayo na talaga ako sa kanya. And kasi bago nangyari yun, sinasabi ko, Lord, hindi ko kaya mawala lahat ito eh. Tulungan mo ako. Hindi ko maisuko lahat ng sarili kong strength. Kahit sinasabi ko, isusuko ko na lahat. Ayoko na nito. Pagdating ko doon sa labas, bumabalik ulit. Parang ganun ulit, paulit-ulit lang. So, masakit pala kapag nag-pray ka ng ganun. Yung sasabihin mo, Lord, tulungan mo ako. Kasi yung tulong ng Panginoon, if may masakit, you will learn in a hard way. But that is the way na para maalis ka sa sitwasyon na yun. And God's really work out in a mysterious way, in a very special way sa buhay mo na hindi ka pa rin mapapahamak. Yung iniisip natin na, dead end ko na to, last ko na to, ito na yung buhay ko, wala na, katapusan ko na. But no,
That is the beginning of my life actually as being Christian. Binalik niya ako eh. Lumayo ako, but He embraces me again. Binalik niya ako, kaya nga ako nandito ngayon sa harapan niyo nakatayo. Because God, our God is not sleeping. He is not lying. Sabi sa Numbers 23:19, He is not lying. Hindi siya nagsisinungaling sa mga pangako niya. Kapag sinabi niya, gagawin niya. Tutulungan niya tayo. You remember yung parables ng prodigal son? Lumayo pero bumalik, tinanggap naman, di ba? Tayo, kung nasa sitwasyon tayo na gano'n, bumalik lang. Isuko lahat. I remember nung in-acknowledge ko lahat ng mga kasalanan ko sa buhay ko. Kasi makapag-penetrate ang Panginoon sa buhay natin kapag in-acknowledge natin yung kasalanan natin. In-acknowledge natin yung mga mali natin sa buhay. At alisin natin at talikuran yung mga kasalanan na yun. Nung nag-surrender ako sa Panginoon, kasi during that time, wala na akong kaibigan, mag-isa na lang ako sa bahay. Nung I remember one time, kakaisip ng gagawin, kung anong gagawin para ma-overcome or yung pera, saan ako kukuha ng pag-lawyer ko, lahat yun. So parang sumabog na yung ulo ko. One time, bigla na lang ako umupo at magulo at umiyak. Wala akong sinasabi sa Panginoon at umiyak lang ako ng umiyak. Sabi ko, Father, tulungan mo ako. Yun lang. Tapos iyak ng iyak. As I remember that time, parang may umayakap din sa akin eh. Parang narirelieve ako dyan that time. Wala pa ako sinasabi sa kanya. But I was relieved through crying, just crying. And after iyak ng iyak doon, nag-pray na ako sa Panginoon for help, asking for everything. He gave me wisdom. And doon na nag-start. For a month na nasa loob lang ako ng bahay. And pakinig ng salita ng Panginoon, testimony, sa online, YouTube, basa ng salita ng Panginoon, at then Bible study, at then sa binalik ko yung dati ko ng buhay. And after nun, yun, kumilos na ang Panginoon sa buhay ko, at marami pang mga nangyari doon. And I'm thankful dahil ang church ng FGCF, isa sa ginamit ng Panginoon para ako ay tuluyan na makaakot sa buhay, pananampalataya at buhay espiritual na tuluyan na talagang lumayo at bumalik. Rebuke is from God, and God uses the church, even Pastor Benz, lalo si Pastor Benz, ginamit para ako ay makabalik sa buhay ko bilang isang Kristiyano at mananampalataya. Sa buhay natin, sorry po, medyo short lang po yung message na yan, but God is really working marami pang iba. I-share ko na lang po sa susunod na mga testimony ang kabuuan po, kasi napakarami pang ibang kilos ng Panginoon, how He uses circumstances and His church para ako ay tuluyang makabalik sa Panginoon and makatayo ulit dito sa inyong harapan. But salamat sa Panginoon. Dahil hindi kapag ikaw ay sinasabi mo anak ka ng Diyos at mananampalataya, hindi niya tayo iiwanan na ganun ang magiging buhay mo kapag ikaw ay napapataliwas at lumiliko sa buhay. God will alam mo yung tupa na nawala, ibabalik ka niya eh. At kapag ikaw ay nahihirapan, alam mo yung footprints in the sun, kapag nahihirapan ka, nabubuhatin ka niya. Ganon ang ating Panginoon. So, He uses all the circumstances and discipline me. And I accept that discipline kasi I know na lumayo ako sa Kanya at talagang nawala ako sa Kanyang ministry. And from the very active, kasi alam mo, pag tinanggap mo ang Panginoon, sobrang init mo eh. Gusto mo i-share ang salita ng Panginoon kahit saan, sumasama ako. Kahit yung mga matatanda mga kasama ko nung college, sinasamahan ko para magbahay-bahay, mga ganon. Yun yung nawala. Pero God really is working very good na ito nakabalik na ulit. And salamat dahil ito nakatayo muli sa inyong harapan. At marami pang mga instances na akala malakas ka, pero may mga time na mahulog ka ulit. Balik ka lang sa Panginoon at humingi ng tawad sa Kanya. But make sure na yung kasalanan, yung pattern of sin na dati mo na install ko, huwag mo nang balikan ulit. Kasi hindi na yun ang kalooban ng Panginoon sa buhay mo. And I realize and I observe ko sa buhay ko na hindi na ako nag-enjoy sa ganong life.
Yun ang kabutihan dahil hindi na siya, tinry kong ibalik pero hindi na siya, yun ang enjoyment ko. Hindi na yun ang source ng joy. Hindi na yung source ng kaaliwan na hinahanap ko. Yung source, pag binuksan ko yung message, nakinig ng salita ng Panginoon, yun na yun. Kaaliwan na yun para sa akin at give joy. Even the Bible study, I encourage everyone to attend Bible study. Sobrang laking bagay at laking tulong sa buhay natin ang Bible study. Yun lamang po. And now, I'm back to track. And salamat sa Panginoon dahil palapakan na I was lost, but now I'm found and now I'm serving the Lord. I'm willing to serve for His ministry. Kahit saan man ako pupunta, and I will use my remaining life for the glory. And I will share how God works in my life. This is not my story. This is Jesus' story that I want to share to all of you and to where I go. Marami mang sasabihin na ibang tao, but doesn't matter anymore. What I know is, I want to please God in my life. At siya, katulad ng kanta, siya naman nakakaalam sa atin. I want to offer and I want to surrender to Him. Kaya yun po, glory to God, everything, and pinabalik ko sa inyo ang papuri at pasasalamat. Salamat po. Yun po yung short na testimony bago ng message. Let's proceed to the message. Doon pa rin po tayo sa series natin, God's Divine Intervention. Naniniwala po ba tayo na lagi ang Panginoon ay kasama natin sa buhay natin? Amen. Amen. Praise God. Lagi po natin panghahawakan yung message na yun. Kasi katulad ng nabanggit kanina. Okay, pinamagatan ko po yung message, do not be afraid, based sa my life story ko at sa ibang story din sa Bible. Matatagpuan natin yung message, yung word sa salita ng Panginoon, Isaiah 41:10, at sabay-sabay po natin basahin lahat. Isaiah 41:10, ready, begin. Fear not, for I am with you. Be not dismayed, for I am your God. I will strengthen you, I will help you, I will uphold you with my righteous right hand. Tayo po ay manalangin. Father in heaven, thank you, Lord Jesus, sa inyong kabutihan at katapatan sa bawat buhay namin. Thank you for the testimony that you gave me, Panginoon. Marami kang binigay sa akin na patotoo, and I want to share it to you. Lord, this morning, sa message mo, ikaw lang ang may taas, at ang mga salita mo ay mamutawi sa aking bibig, at dalayan kong buksan mo ang bawat puso't isipan namin sa inyong mga salita, Panginoon, at ma-absorb namin ito at maipasamuhay at gawin nga ito na magtiwala na may pananampalataya sa inyo. So we pray in Jesus' name. Amen. Fear not, for I am with you. Be not dismayed, for I am your God. I will strengthen you, I will help you, I will uphold you with my righteous right hand. Itong message na ito, pinangako sa mga Israelites during that time. Kung mababasa natin yung Isaiah 41, chapter ng 41, makikita natin doon how God works in the lives of Israelites. How when they captured by the Babylon during that time. Maliit lang na bansa ang Israel at ilan lang sila noon. Wala naman sila mga weapon masyado, but pinakita ng Panginoon yung kadakilaan niya doon. During that time, nung sila ay na-captured, kasi itong mga Babylons, meron silang mga gods. During that time, there's a battle of gods na pinapakita ng mga Babylons. And may tendency na itong mga Israelites ay magiging mahawaan or maniwala sila doon sa pinapakita ng Babylons ng mga gods. Kasi ay mga gods nila is pinapakita nila ng makapangyarihan. Kaya sinabi ng Panginoon, huwag kang matakot, nandito ako, tutulungan ko kayo. And God really uses all circumstances, all ways para patulungan tayo. At itong mga Israel, tinulungan sila through the Persian Empire. Ginamit ng Panginoon yung Persian Empire para matulungan sila kasi sila wala naman silang weapon. Wala silang kakayahan. But God really uses Persian Empire para sila ay yung mga Babylons ay mawasak at makabalik na ito sa kanilang bansa, itong mga Israelites. And yun yung ginamit ng Panginoon. And sa buhay natin, ganun din naman. He uses circumstances para tayo ay makabalik. And yun pa yung story, pero kung mababasa niyo po buong story ng Isaiah 41, mas lalo niyo pa pong maiintindihan how God works in the life of Israel sa mga chosen people niya. Sa atin din naman, in a different way,
God, like my testimony, He really used a lot of ways, special ways, para tayo makabalik sa Kanya at tinutulungan na tayo. Merong there's a five God's promises na gusto kong i-share sa inyo this morning. At mabilis lang, kasi meron tayong limited time lang. First is, do not fear, for I am with you. Naniwala pa ba tayo dito? Amen. Trust God's presence. Pag sinabi niyang, I am with you, pag sinabi ng tatay mo sa'yo, na huwag ka matakot, nandito ako sa likod mo, nandyan ako sa kasama mo. But this time, our God, the Creator of the universe, the Alpha and Omega, who create us all, ang nagpangako sa kanila, na do not fear, for I am with you. Yung presensya ng Panginoon nandun. And ano ba yung fear? Do not fear. Sometimes, minsan na may misinterpret, pero merong iba kasing fear. May fear na yung sa katauhan natin, natatakot tayo kapag sa sitwasyon sa buhay natin, worried masyado. But the fear from the Lord is fear of wisdom. Like sinabi doon sa Proverbs 1:7, hearing the words of God, fear of the Lord is the beginning of wisdom. Right? Yun yung fear na meron tayo sa Panginoon. Takot. Ibig sabihin, pagtitiwala sa Kanya. Magtiwala tayo sa Kanya. Kasi, nangako siya. Ano to? Unconditional promise to ng Panginoon na I am with you. Do not fear, for I am with you. Kasi alam ng Panginoon yung buhay natin eh. Kasi may tendency tayong mawala. Kaya huwag tayong matakot. Yun ang sabi niya. When anxious or worried, God wants us to trust Him to help us through fearful times. Kapag tayo mananampalataya at tayo magtiwala, manalig sa Kanya, na nandyan siya, tutulungan niya tayo. Sabi sa Matthew 28:20, si Jesus ang nagsasabi nito, teaching them to follow all that I commanded you, and behold, I am with you, always to the end of the age. Pangako ng ating Panginoong Hesus, nasasamahan niya tayo sa lahat ng oras. Sabi din sa John 14:18, I will not leave you as orphans. I am coming to you. Kasi alam ng Panginoon yung kakayanan natin. Alam ng Panginoon kung that we are not that strong. Limited na yung kakayanan natin, and God has that unlimited power that He wants to give it to us. Hebrews 13:5, ito yung isa sa favorite verse ko, but make sure that your character is free from the love of money, being content with what you have, for He Himself has said, I will never desert you, nor will I ever abandon you. Ito yung, sa ibang version, ito yung sinasabi na, I will never leave you nor forsake you. Na pinanghahawakan ko, this is unconditional promise na para sa akin na sa lahat ng oras, sa lahat ng sitwasyon natin, if we walk by faith, paniwalaan natin na kasama natin Panginoon, hindi tayo matatakot eh. But sometimes we walk by sight, yung nakikita lang natin, problem doon, problem dito, ano naman gagawin natin tomorrow, wala pa mga problema dumating, pero worried na tayo. We forget that God is really with us, and He is working in our life. And sabi din sa Joshua 1:9, have I not commanded you? Be strong and courageous. Do not be terrified nor dismayed, for the Lord your God is with you wherever you go. Pinangako ito kay Joshua ng ating Panginoong Diyos. Nasasamahan niya sa lahat ng panahon si Joshua. Kaya nga siya nagtagumpay noon. At sa buhay natin, ganun din naman. Ang pagtitiwala sa Panginoon, kapag kilala natin ang Panginoong Diyos, at kilala natin siya kung sino siya, yung pagiging omniscient niya, all-powerful God, kapag kilala natin at kilala natin ang Panginoon, I don't know kung matatakot pa tayo. Yung anak mo, kilala kapag sinabi na, sige, tumanin ka dali, sasaluin kita. Dahil kilala mo yung tatay mo, anong gagawin mo? Tatalon ka. Kasi kilala mo. Pero kung yung magsabi sa'yo ng kapitbahay mo, sige, talon ka, sasaluin kita. Tatalon ka ba? Hindi mo kilala. Pero tayo ng mga mananampalataya, kapag kilala natin ang ating Panginoon Diyos, unang-una pinakamahalaga na makilala natin ang Panginoon. Kasi kung hindi natin makikilala ang Panginoon sa buhay natin, mahirap magtiwala sa hindi natin kilala. Diba? Mahirap magtiwala na yung Diyos mo is, sino ba yan si God? Sino ba yan? Sino ba siya? Ano ba kakayanan niya? He is the God who
has unconditional love with kind. Hindi siya maka-deny sa meron characteristic na meron si God. Malayong-malayo sa atin. We are finite and He is infinite. Napakalayo yung paging kindness ni God, kahit gaano tayo kasama. Ako lumayo. Pag binalik naman niya ako, gano'n ka kind ng Panginoon. Pero sa tao, kapag nagkamali ka, no, ekis ka na. No, layo, alis. Ayoko na sa'yo. Twice strike, go. Pero si God, kahit paulit-ulit, ibabalik ka pa rin niya. Pero huwag natin hintayin na yung consequence is mabigat. Kasi tayo mananampalataya. Pag nagkamali, nakagawa na hindi mabuti, may consequence sa buhay natin. Ayun po. That promise that do not fear for I am with you is a very strong message from God na huwag kang matakot kasi kasama kita, kasama mo ako. At basahin na rin po natin sa Psalms 33:13 and Psalms 139, mga promises ng Panginoon po yan. And ito pa, fear not for I am with you. God is with us despite of difficult circumstances. Diba? Sa lahat naman ng circumstances. He is with us through the fierce storm of life. Kapag ikaw may storm sa buhay mo, may sickness, God is always with us. Kapag ba yung circumstances natin hindi nangyari doon sa hinihingi natin. Like for example, nung si mamang nagkasakit at hiningi ko na mabuhay pa siya ng matagal kahit another 10 years or 5 years. Pero kinuha na siya ng Panginoon. May nagbago ba sa pagiging Diyos niya? Unfaithful na ba siya? Hindi na ba siya tapat na Diyos? Dahil hindi niya ginawa yung gusto ko. And I acknowledge that you are, Lord, a very powerful God, and you can heal my mother. Pero hindi naman gumali. May nagbago ba sa Diyos? No. He is the same faithful God. He is the same God na with unconditional love, kind, merciful, full of grace. Hindi siya nagbago kahit na kailan. Hindi man nangyari yung hiningi ko sa Kanya, but He never changed. It's just my perception ang mali. Lord, kinuha mo ang Panginoon. Ibig sabihin, kailangan magpahinga ng mama ko at yun na yung oras niya. At kailangan na niya maayos yung buhay din namin magkakapatid dahil sa sitwasyon niya, medyo hindi na kami okay. Tingnan natin yung other side of the story sa sitwasyon na hinihingi natin. Kapag humingi tayo sa Panginoon, Lord, papasahin mo ako sa exam na ito. Hindi ka naman nag-aaral, hindi ka nakapasa. Away mo ang Panginoon. Lord, bigyan mo ako ng boyfriend o girlfriend. And nag-break. Lord, bakit mo inalaw? Kukuha naman pala. In the first place, sinabi mo ba sa Kanya? Mga ganon. Sinangguni mo ba sa Kanya? Mga ganon circumstances. Pero, inalimpawa ko lang yung mga sitwasyon na yun. But, hindi nagbabago ang Panginoong Diyos sa kahit anong sitwasyon ng buhay natin. Hindi man nangyari yung mga hinihingi natin sa Kanya, hindi nagbago yung pagiging faithful ng Panginoon. Okay, sir. Thank you. Hindi nagbago yung pagiging tapat ng ating Panginoon sa buhay natin. Ganon pa rin siya. Hindi magbabago ang ating Diyos kahit na hindi nangyari yung ating hinihingi sa Kanya sa buhay natin. Huwag tayong mabigo, huwag tayong ma-disappoint. Kasi yung plan ni God, sometimes, it's different than our plans. Okay po. He is with us through the testing fire. And He is with us when things are going well for us. He is with us when things are tough. Kapag hindi lang ang Panginoon ay nasa atin, He is with us also during good things. Nakikisaya din siya with our victory, with our triumph. At sa sitwasyon na tayo ay lugmok, siya din ay nandun. Hindi niya tayo iniiwan. So yun po yung number 1. Ang pangalawa pong pangako ng Panginoon, be not dismayed for I am your God. Wag, sa Tagalog, dismayed. Wag mabalisa dahil kasama mo ako. Do not anxiously look about you, for I am your God. Sometimes, masyado na tayo nananangan sa sarili natin. But anong sabi sa Proverbs 3:5? Do not lean or do not trust your own understanding. Kasi yung pangako ng Panginoon sa atin is totoo. Kasi yung sarili natin iniisip, minsan akala natin yun yung tama. But malayo minsan sa plano ng Panginoon sa buhay natin.
Saglit lang po. Okay. Sabi sa Isaiah 55:8-9, "For my thoughts are not your thoughts, nor are your ways my ways, says the Lord. For as the heavens are higher than the earth, so are my ways higher than your ways, and my thoughts than your thoughts." Yung pag-iisip natin, napakalayo po sa pag-iisip ng Panginoon. Like I said, we are finite and He is infinite. He knows everything. He knows our future already before pa man tayo pinanganak. Alam na niya yung pangalan natin. Alam na niya lahat-lahat sa buhay natin. So dapat tayo magtiwala sa Panginoon. And sabi din sa Isaiah 41:8-9, "But you Israel, my servant, Jacob, whom I have chosen, descendant of Abraham, my friend, whom I have taken from the ends of the earth and called from its remotest part, and said to you, you are my servant, I have chosen you and have not rejected you." First, pinangako sa mga Israelites, but sa atin din, by God's grace, ay pangako din yan sa atin. Na sasamahan niya tayo, pinili niya tayo. Na nandito tayo ngayon, hindi ito aksidente na magkakasama tayo na nakikinig ng salita ng Panginoon sa mga bisita natin. Because God is working in all ways. He knows kung saan ka ilalagay para ikaw lumago, para ikaw makilala sa Panginoon totoo. Kasi maraming mga nagtuturo ngayon na hindi man ang katotohanan at nagbe-base sa Bible. Pero makikita natin yung katotohanan sa pamamagitan ng mga buhay natin. How we walk with God. He is our God and He wants us to keep our eyes fixed on Him. Kasi alam ng Diyos na itong mundong ibabaw ay napakaraming kaliwat kanan ng mga distraction. But we have to fix our eyes on Jesus. Si Jesus lang ang perfect example. Wala pang nilikha sa mundong ibabaw na perfect example with a perfect track sa buhay. It's only Jesus. Kasi kapag tumingin tayo sa tao, may tendency na matisod tayo at mabigo tayo. So, we have to fix our eyes on Jesus. Pagtiwala tayo sa lahat ng circumstances ng buhay natin sa Kanya. God's promise gives us a reason not to look anxiously around us. Kasi kung mamumuhay tayo na ayon sa nakikita natin, magiging problema yan. But we have to live by faith. Because He is our God, we do not need to look anxiously about all that is happening, but can rest in the confidence that God is in control, and is watching over us. Naniniwala po ba tayo na ang Diyos ay lagi nakatingin sa atin? Lahat ay siya ay kasama natin. Hindi lang niya tayo sinasamahan, but He is our God. So number 3, anong isa sa mga pangako ng Panginoon? Dahil kulang tayo dito palagi. I will strengthen you. Do not be afraid. I will strengthen you. Alam ng Panginoong Diyos na lagi tayo nanghihina. Lagi tayong mahina. May problema lang na dumating. Wala. Nanlulupay-pay na tayo. Pero, God promised, I will strengthen you. The word strengthen means to be courageous, to make strong. When God strengthens us, He makes us courageous. Talaga naman. Kapag pinalakas tayo ng Panginoon sa Kanyang mga salita, sa lahat ng aspeto, kaya nga tayo ay mayroong Bible study group dahil nagpapalakasan tayo sa isa't isa. Atin ng church, yung mga testimony natin, and sinishare, naging kalakasan din ng iba. And huwag nating tingnan kung ano yung nangyari sa past niya. Tingnan natin kung paano kumilos ang Panginoon doon sa past niya at paano niya overcome yon at anong ginawa ng Panginoon doon. Kasi kung titingnan na lang natin na gawing marites yung story, walang natatayo dito sa harapan. Wala na. Kasi ginagamit natin na maging distraction. Diba? Tayo mga mananampalataya, dapat maging kalakasan natin yung kung ano yung patutuo ng kapatid natin. At gamitin natin yun na patutuo na naging daluyan ng inspirasyon natin bilang mga mananampalataya. Hindi yung ihikayat natin na lahat tayo makatayo dito sa harapan, magpatutuo. Kasi bawat isa sa atin, merong patutuo ang Panginoon sa buhay natin. Totoo yan. Hindi ako naniniwala na walang testimony, walang ginawa ang Panginoon na kabutihan sa buhay mo. Meron yan. At gusto ng Panginoon yan na i-share mo yan. I-share mo yan. Tumayo ka sa harapan at ibahagi mo yan sa Panginoon. Kapag minessage ka ni Pastor na ikaw magpatutuo, say yes ka agad. Huwag na magpatumpik-tumpik pa. Diba? Ganon. Kasi it's a challenge. Ibig sabihin, direction ninyo ng Panginoon.
Si Pastor Bench was anointed by God and he was directed by God in all aspects, sa spiritual aspects. Sa lalo dito sa ministry natin sa FGCM. And as followers of Christ, we are strengthened through the presence and work of the Holy Spirit. Di ba tayo mananampalataya? Naniniwala tayo na meron tayong banal na spirito nung tinanggap natin ang Panginoon. And He works. He works. Minsan, sa buhay natin kapag tayo ay nagkakamali, nagkakasala, nandun yung conviction. Nandun ka agad agad-agad. Pag nakarinig ka ng ganyan o nakaranas ka ng ganyan, itigil mo ka agad. Kapag you're in the midst of situation na mali at may conviction, tigil ka agad. Ganon. Kasi papalakisin ka agad ng Panginoon eh. Kung ikaw ay nasa temptation, kapag nag-strike, ganon, conviction, oops, mali yan. Tigil na kaagad, and God will give you strength para lumayo at umalis sa sitwasyon na yan. God is within us as the one who strengthens us. He gives us the courage to stand up in the battle. Piniprepare tayo ng Panginoon, He even equip us. The Word of God, yung mga napapakinggan natin ng message ng Panginoon, part yan ng equipping. Gagamitin ng Panginoon yan kasi in the future, kapag tayo ay tutulog-tulog, kapag tayo ay baliw-baliwala lang sa mga naririnig natin at pasok dito, labas dito. Tapos pag dumating na yung panahon na piniprepare ng Panginoon in your battle, yung training ground mo nandito. Katulad ka nito, nakikinig tayo ng salita ng Panginoon. This is part of our training ground, equipping. Pag dumating na yung time na kakailanganin natin itong mga salitang ito, at kinalimutan natin at binewali-wala natin, anong mangyayari sa atin? Lupay-pay, wala na. But God really working in everything. Yung patutuo ng ibang tao, pwede mong kapulutan ng aral din yun. And look at the Word of God. Gamitin mo yun. Yung mga promise ng Panginoon, pwede mo yun gamitin. Gamitin mo yan. Lord, you promised me I'm in the midst of situation right now. You promised me you will strengthen me. Take it. Shield it by faith. Kasi gano'n naman eh, hindi ka naman makakakilos sa buhay mo kung hindi wala kang pananampalataya na tutulungan ka ng Panginoon. Katulad ng anak, di ba? O tumalon ka anak, sasaluhin kita. Eh wala siyang faith doon sa tatay. Nung hindi tumalon, wala nangyari. Doon lang siya. Pero nung tumalon siya, then nagkaroon siya ng faith, tiwala na sa tatay niya. Ganun din sa atin kapag tayo mayroong faith at ginawa natin yung salita ng Panginoon. Makapag-penetrate ang Panginoon natin. At sa battle na yan, kapag dumating mga storm na yan sa buhay natin is mapagtatagumpayan natin yan. Okay, God will empower us to overcome our weaknesses. Ano bang weaknesses natin sa buhay? Ako napakarami kong weaknesses na isinuko sa Panginoon. Immoralities, premarital sex. Ano pa? Pornography. All those things is part of weaknesses sa buhay ko na isinuko ko sa Panginoon. And by God's grace, napagtatagumpayan ko siya. Matagal nga lang. Pero mapagtatagumpayan mo kapag isinuko mo araw-araw sa Panginoon. Pray. Kasi ang hirap sa ating mananampalataya kapag nandun yung mga yun sa buhay natin. And also, yung weaknesses, kasama din siguro yun, hindi nagpapatawad. Kapag hindi ka nagpapatawad, mahirap yun. Mahirap maglingkod at mahirap magpuri sa Panginoon. God will strengthen our situation and give us the inner strength to face any difficulties. Na dapat siya yung God sa buhay natin. Dapat siya yung ulo sa buhay natin. Hindi yung tayo yung nagdadala sa sitwasyon o tayo nagdadala sa buhay natin. Hindi natin inaalaw si God sa buhay natin. Sabi sa Philippians 4:13, I can do all things through Him who strengthened me. Hope through Christ who strengthened us. Wala naman talaga tayong kakayanan sa sarili natin. Kaya minsan pag hindi natin nagagawa at nakakaya, ano bang tanong natin sa sarili natin, pinagkatiwala ba natin sa Panginoon yung circumstances natin, situation natin, at hindi natin na kaya ng pagtagumpayan? It's only because Jesus, kailangan natin maintindihan na kailangan mag-glorify yung name ng ating Panginoong Jesus. Kailangan may taas siya sa lahat ng circumstances ng buhay natin. Hindi yung buhay natin, napagtagumpayan ko yung problema na yun. Ang galing ko talaga, malakas ako eh.
No. It's all about God. He is the one who strengthened us. Kaya naging malakas tayo sa lahat ng circumstances. Kapag yung situation natin, by faith, sabihin natin, Lord, thank you. Ipag-pray mo ka agad. Minsan may mga kapatiran tayo na naghihingi ng prayer sa mga kapatid natin. Brother Roms, pray mo naman ako. I was taking exam. On that very moment, pray ka agad, Lord, tulungan mo ang kapatid sa kanyang exam. Kasi pag isasama mo pa yung maya-maya, ay isasama ko siya sa prayer ko maya-maya, makalimutan mo na yon. Ang kailangan ng kapatid on that very moment. Kaya pag may natanggap pa yung ganyan, pray ka agad on that very moment. Kahit saglit lang, not long prayer naman. Kasi kailangan. And although God is really working, we have to pray. And we have to believe that prayer is really the way and yung daluyan ng pagsagot ng Panginoon. Okay, number 4, I will help you. Pangako niya. Kasi helpless tayo eh. Lagi tayong nangangailangan ng tulong. Lagi tayong may kailangan sa buhay. Kaya, I will help you. When we pray, He will hear our prayers and help us. Sa lahat ng sitwasyon, kapag tayo nanalangin, tutulungan tayo ng ating Panginoon. Naniniwala po ba tayo doon? Amen? Praise God. Mag-pray po tayo at hindi natin kaliligtaan yung part na yan, way of communication sa ating Panginoon. God doesn't just make us courageous, He also equip us to get ready for the battle. Yung nabanggit natin kanina. He is with us and He provides us with His divine help by faith. Ang Panginoon, talaga nakakapag-intervene siya sa buhay natin by faith kapag ipinagkatiwala din natin sa Kanya lahat. Surrender everything. Tiwala lang, tuloy-tuloy lang sa pagtitiwala sa Panginoon. Huwag tumigil, hindi nagbabago ang Panginoon. Unlimited yung Kanyang pagmamahal, kindness, everything, grace, name it. Everything. Hindi nagbabago ang ating Diyos. 4,000 years ago, 2,000 years ago, si Jesus na nagpapagaling, He is the same God today. Hindi nagbabago. He is unchanging God. Never changed. God will help us at our point of need. Unahin natin ang Panginoon sa buhay natin. Oo, yung pamumuhay natin, hindi naman kaagad na kailangan natin baguhin yung lahat-lahat ng aspeto, but by God's grace, through the help of the Holy Spirit, mababago yung anyo mo, yung pananalita mo, yung the way you think, lahat yan mababago. And on that point, kapag dumating na yung circumstances sa buhay natin, agad-agad tutulungan tayo ng Panginoon. Lagi naman tayo tinutulungan talaga ng Panginoon. Continue to be humble and pray about what you are going through and continue to study His Word. May mga instances sa problema sa buhay natin na kapag napagtagumpayan, huwag kang lumayo sa Panginoon. Tuloy-tuloy lang. Tuloy-tuloy lang sa paglilingkod sa Kanya. Natapos lang yung problema mo. Aba, balik ka na ulit. Pabanjing-banjing ka na ulit. No. We have to continue kasi yun ang nais ng Panginoon sa buhay natin. Kasi gagamit ulit siya ng circumstances sa buhay mo para mabalik ka ulit. So wag natin hintayin na paulit-ulit na lang na ganang cycle. Ituloy-tuloy na natin yung paglilingkod sa Kanya. And let's be humble. Yung kadakilaan ng Panginoon sa buhay natin, ibalik natin sa Kanya. I-share natin sa mga kapatiran natin with humility, with humbleness, how God works in our life. Kasi napakarami niyang ginawa sa buhay natin. Sabi sa Psalms 34:17-18, the righteous cry out, and the Lord hears, and rescues them from all their troubles. The Lord is near to the brokenhearted and saves those who are crushed in spirit. Diba? Yung iyak natin, mga mananampalataya, pinapakinggan ng ating Panginoon Diyos. And He rescues us in all aspect of life, lahat ng circumstances na buhay natin. Mapagtatagumpayan natin lahat, mga kapatid, through Christ who strengthened us and helping us. And ibigay natin sa Kanya yung credit na sa lahat ng pangyayari sa buhay natin, kaya naman natin napagtagumpayan, hindi dahil sa kakayanan natin, sa lakas natin. No. Nung naipasa mo yung exam, bigay mo yung credit sa Panginoon.
Yung lakas na binigay niya sa'yo. Sa lahat ng aspeto ng buhay natin. Marami yan. Let's give that credit and glory to God. Kasi sa Kanya nanggagaling lahat ng yan. Okay, last. Malapit na tayo. Kaya huwag mo na kayong pumikit. I will uphold you with my righteous right hand. No, hindi lang tayo sinamahan ng ating Panginoon, hindi lang siya yung Diyos natin, hindi lang siya tumutulong sa atin, hindi lang siya nagpapalakas sa atin, but hinahawakan pa tayo ng Panginoon. When God upholds us, He keeps us from falling and sustains our faith through all phases of our life. Hinahawakan tayo ng Panginoon para hindi tayo matumba ulit. Kasi nakatayo na tayo, nadapat tayo maraming beses, nakatayo na tayo. Panghawakan natin na hinahawakan tayo ng Panginoon Diyos para wag na tayong mahulog ulit. No? Wag pa ulit-ulit na mahulog ka ulit. Okay, pag okay na, balik ka ulit doon sa normal life mo. Mahuhulog ka ulit. Kasi mahal tayo ng Diyos. Sino bang anak dito na hayaan niya na lang na hindi i-discipline yung anak niya? Wala, di ba? Pag nagkamali anak mo, i-discipline ka niya, paulit-ulit yun. Hindi mo itatakwil yung anak mo na palayasan. Lumayas ka na nga, paulit-ulit na lang itong ginagawa mo sa akin. No? Walang tatay at nanay na ganyan. How much more si God? His mercy, bibigyan ka niya ng leksyon, consequence, but hindi ka niya itatakwil ng tuluyan. Unless talagang ikaw ay lumayo na ayaw mo na talaga, that's different story. But kapag nagpapasakop ka pa sa Panginoon at ina-acknowledge mo na siya ang Diyos ng buhay mo, then you are under His authority. And we have to do our part as His child. Kasi siya yung Diyos natin sa buhay natin. Okay, pangalawa, the righteous right hand of God symbolizes the strength, power, and protection of God and how He keeps us safe. Naniniwala po ba tayo doon? Yung right hand ng God symbolizes of power, strength, and protection sa buhay natin. Paghawakan natin yan. The right hand of God can catch far and He is always near to us. He is our Heavenly Father and will always draw us near Him. Take the time today and so on and so forth to worship and adore Him who is gloriously above all things and yet is also among us and within us. Lagi natin kasama ang Panginoon every second of our life. Kaya let's worship Him, not only in this church, na wino-worship natin siya. We're together. Maganda na together tayo kasi talagang, sabi di ba, 2 or 3 gathered in His name, He is in the midst of us. Okay yun, maganda yun talaga. Pero, pag outside na tayo sa church, continuous yung worship natin sa Kanya through our lives. Pananalita natin, kilos natin, sa buhay natin. Kasi mas doon sinusubok yung ating faith, di ba? Kapag tayo mag-isa, anong ginagawa mo mag-isa? Huwag mong sabihin na walang nakakita sa'yo, hindi nakikita ng Diyos. Di ba sabi sa awit, salamat Panginoon dahil kilala mo ako. Alam mo lahat sa akin, walang lingid sa'yo. Pati puso mo, isip mo, alam ng Panginoon. Nababasa lahat na yan. Kung hindi natin, dinidisregard natin yung hindi paghingi ng tawad doon sa mga naisip natin na hindi maganda, magpapatong-patong yun. Dadaling yung point na mawalan ka na ng gana mag-prayer. Kasi may mga kasalanan na hindi natin namamalayan sa isip natin, na hindi natin hiningi ng tawad. Nawawalan ka na ng gana mag-pray. Tulog ka na lang, pag-gising, wala pa din. Kakain na lang, wala pa din. So, yun yung mga bagay na yung igawin nating lifestyle, yung pag-worship sa Panginoon, sa buhay natin. Sabi sa Exodus 15:6, your right hand, Lord, is majestic in power. Your right hand, Lord, destroys the enemies. Marami tayong mga enemies, not only physically sa buhay natin, but also yung spiritual aspect. Marami tayong warriors sa buhay natin, hindi natin nakikita. But our God is more powerful than anything else. Spiritual aspect man or sa tao. Ang Diyos natin ay makapangyarihan. Let's put God in yung sa harapan natin, huwag yung malayo. At nakikita natin yung mga pangyari sa buhay natin. God, fix on our eyes on Jesus.
siya laging una. Para makita kagad natin siya ng malinaw. Psalms 139:10. Even there, your hand will lead me, and your right hand will take hold of me. Napakaraming promises. There's a lot of promises in the Bible that we can hold on, that we can count on and use it. Kapag nagpe-pray tayo, kapag nasabingin tayo ng sitwasyon, let's pray. And ipag-pray mo sa Panginoon, Lord, you promised me in Isaiah 41:9 or 41:10. Sabi mo sa ganito, ganyan. Sabi mo sa verse 13:5, you will never leave me nor forsake me. Diba, sabi sa Titus 1:2 ba yun? No, he cannot lie na yung pagiging kindness niya, yung unconditional na pagiging merciful niya, hindi niya ma-deny yun. Kahit na masama-masama na tayo, nandun pa rin yung kindness ng Panginoon, yung biyaya ng Panginoon, tulungan niya pa rin tayo. Yun yung kabutihan ng Panginoon Diyos na hindi nagbabago magpakailanman. Sorry. Maraming pagbabago sa buhay natin, maraming mga hinihingi natin sa Panginoon hindi nangyari. Kapag nawala, o hindi nangyari yung pinagpapray mo sa Kanya, hindi ibig sabihin na nagbago ang Panginoon. Hindi na siya tapat, hindi na siya faithful. Tingnan natin other side of the story sa buhay natin. Hindi yun ang plano ng Panginoon sa buhay ko. Kasi nawala naalis or hindi nangyari. So may perfect plan ng Panginoon na iba na mas perfect, mas the best, at mas angkop sa atin. At yun yung plano niya sa atin. Kaya yun po yung lagi natin tatandaan. Huwag tayong madismaya sa buhay natin. Kasi yung nangako ng Diyos sa ating buhay is tapat. Okay, conclusion. Tapos na po tayo. Thank God kasi wala nakapikit. 5 reasons to not fear. God is with us. His presence is with us. Naniniwala po ba tayo? Alam niyo po, during that time, circumstances ko, kitang-kita ko yung presence ng Panginoon. How He works in all aspect doon. Luluhod ka na lang, magpasalamat sa Kanya, Lord, thank you. Yung pinagpe-pray mo at hindi mo inaasahan na nangyayari. Tapos yung beyond your expectation, yun yung nangyayari. It's a divine intervention sa buhay natin na lagi siyang nandun. He is our God. It is Him we must obey and fear, not people or circumstances. Huwag tayong matakot sa mga pangyayari sa buhay natin. Kasi nandyan, kapag inobey natin at sinunod natin ang Panginoon at tumating tayo, gawin natin yung ating part bilang mga mananampalataya. He will strengthen us, give us courage, and make us strong. He will help us, give us divine help right when we need it. And He will uphold us to keep us from falling. Mga kapatid, sa buhay natin, ang pangako ng Panginoon hindi nagbabago. Yung pinangako yan noon, hanggang ngayon, mananatili yan. Totoo yan. Me, myself, pinanghawakan ko yan at hindi ako nabigo sa Panginoon. Kasi totoo yung kanyang mga pangako. Kung ikaw sa buhay mo ay parang hindi mo pa naintindihan at hindi mo nakita ang kadakilaan ng Panginoon, pwede kang patuloy lang umalis sa gawain at magpasakop sa Panginoon sa ating mga mananampalataya. Magpasakop tayo sa Panginoon. Ibigay natin sa Kanyang buhay natin. Kasi we can do nothing apart from God. Wala tayong kakayanan. By faith, doon makapag-penetrate ang Panginoon natin sa buhay natin. Kaya, wag tayong magbago. Wag din natin baguhin yung konsepto na yung pangako ng Panginoon ay hindi totoo. Dahil totoo lahat ng promises niya at gagawin niya. Hindi siya nagsisinungaling, sabi sa Numbers 23:19. Hindi siya Diyos na nangako at hindi niya gagawin. Gagawin niya at gagawin. Kaya panghawakan natin, lalo na sa mga kapatid natin na merong circumstances. Ano yan? Lilipas lahat ng yan. Ginagamit lang ng Panginoon yan para maging daluyan para tayo may realign yung buhay natin. Kasi maaaring lumayo na tayo sa Panginoon, o maaaring ano man ang tinuturo sa atin ng Panginoon sa circumstances na yan. Give it to God. Yung buhay natin na hindi mo pa maintindihan, let God take over your life para mas malinaw at mas maintindihan mo. Huwag tayong mag-worry sa bukas dahil our God who promised is always there
willing to help all the time. And He is there for us. And He is our Lord and Savior. Gusto ko pong mag-lead ng prayer, ng short prayer para sa mga kapatid na gustong maranasan yung kadakilaan ng Panginoon sa buhay nila. Pwede niyo pong angkinin yung prayer, short prayer na po ito para mas lalo niyo pang makilala ang Panginoon sa buhay niyo. Angkinin niyo at talagang kilalanin niyo ang Panginoon sa buhay niyo at mas maintindihan niyo pa yung purpose of life. Let's pray in short prayer po. At sundin niyo po ako sa inyong mga isipan. Father in heaven, thank you for this time that your word is really true in our life. And we want to experience your goodness and your promises, Lord Jesus, in our life. Panginoon, alam ko ako ay masasang makasalanan. Humihingi ako ng kapatawaran sa lahat ng nagawa kong mga kasalanan sa inyo. Sa mga hindi ko pagkilala at pagtapat sa inyo, pagsunod sa inyong masalita. Patawarin niyo ako, Panginoon. Sa mga oras na to, Lord, tinatanggap kita sa buhay ko. Kinikilala kita bilang aking Panginoong Diyos at sariling tagapagligtas. At ikaw na maghari sa buhay ko for the rest of my life here on earth. Lord, salamat sa inyong mga salita at salamat sa inyong kabutihan at salamat sa oras na ito. Binabalik ko sa inyong papuri, pasasalamat at pagsamba. In Jesus' name I pray. Amen. Salamat po sa Panginoon kung yan po ay pinray niyo sa sarili niyo. God will really show you the miraculous goodness of life na kung gaano siya kaputi sa buhay natin. And let's pray once again para sa closing prayer natin. Panginoon, maraming salamat sa inyong mga salita. Napakabuti mo, Panginoon. Tapat ka sa inyong mga pangako, hindi ka nagbabago. Lord, salamat dahil itong pangakong ito, kaya pwede namin panghawakan sa buhay namin at talagang ginagawa niyo sa buhay namin. Tulungan niyo kami, Panginoon, na may-increase ang aming pananampalataya at makilala ka pa namin more upang madagdagan pa ang aming pananampalataya sa inyo. Hayaan niyo, Panginoon, na makilala ka namin. Tulungan niyo kami na tahakin at gawin yung nais niyong ipagawa sa buhay namin. At huwag kami mag-compromise sa mundong ibabaw na ito, Panginoon, na punong-puno ng distraction. Na akala namin yun na yung plano niyo para sa amin. But your plans is different than our plans, Panginoon. Alam niyo, God, kung ito ang plano na itong ginagawa namin ay kalooban niyo o hindi. Tulungan niyo kami, Panginoon, na magawa namin at sundin namin yung kalooban mo sa buhay namin. At hindi yung sarili namin kakayanan, hindi yung mga pansarili lamang namin na kaalaman yung aming paniniwalaan, kundi ang kaalaman na nagmumula sa inyo, ang pangako mo, ang mga salita mo, ang aming pamantayan at aming sandigan sa aming buhay, na maging muog na matibay, aming firm foundation, Panginoon, dahil ang mga salita mo ay hindi nagbabago magpakailanman. At tulungan niyo kami, Panginoon, na may apply ito sa aming pang-araw-araw na pamumuhay, ang pagtitiwala at pananalig sa inyo, na kayo ay nandyan palagi, na lagi niyo kami tinutulungan, hindi niyo kami iniiwanan. Maraming salamat, Ama. Ito ang isang madalangin sa Panginoon Jesus. Amen.